Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Cesar. Taong 1968. Motiyong, Samar. Kabilang ako sa ilang tao na likas na nakinagisna ng mahiwagang mundong hindi nasisilayan ng karamihan. Sa lugar namin pinuno, marami akong nasaksihang bagay at nilalang na alam kong karamihan sa mga nakikinig, hindi ito inaasahang umiiral sa mundo. Likas na sa amin ang magkaroon ng mga mutya at mga medalyong nagpoprotekta sa amin sa pang-araw-araw. Sa larangan ng lihim na karunungan, hindi pinagbabasehan ang lakas ng karga. Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung disiplina at katalinuhan sa paggamit nito. Kahit ang tangang mutya mo ay ang pinakamahina sa lahat, kung kaya mo itong gamitin sa abot ng sukdulan nitong abilidad, maihahanay mo ito sa mga mutsyang likas na may angking kakayahan. Sa panig ko naman, hindi ko sinasabing dalubhasa na ako rito. Kagaya rin ako ng iba na pawang tumutuklas pa rin ng hiwaga. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, hindi salit-saling sabi dahil ako mismo ang nakaranas nito at handa akong magpatunay kung yon ay naaayon sa butihin nating si Pinuno. Nagsimula ang aking kwento noong nasa edad 13 anyos ako. Kagaya ng iba, isa akong binatilyong makulit at maraming tinutuklas sa buhay. Ipinanganak ako sa pamilyang may lahi ng katutubo. Matagal din kaming nanirahan sa bundok, kaya yung pamumuhay doon, subok ko na talaga. Alam nyo, sa totoo lang, mas mahirap na manirahan sa bayan kumpara sa bundok. Oh, nakakaburyong ang katahimikan doon, pero sa katagalan masasanay ka din naman. Sa tinagal-tagal naming paninirahan doon, alam ko na ang mga pasikot-sikot dito. Lahat ng nilalang na nagagawi sa aming maliit na nayon, kilalang-kilala na rin ng aming pamilya. Napakadalang ng mga aswang sa lugar na yan, kaya inakala ko talagang hindi na ako makakakita ng mga ganoong uri ng nilalang. Kung hindi nyo kasi naitatanong, bantay sarado ng mga gabay ng kalikasan ang aming pinagtitirhan. Ang makakita ng aswang, maituturing na isang kagilagilalas na pangitain para sa mga katulad namin. Hindi man sa pagmamayabang, pero lahat kaming naninirahan sa nayon, pawang may alam sa lihim na karunungan. Hindi naman kami gaanong karamihan sa lugar. Sa panahong yon, 5 kubo lang ang nakatirik doon. Ang bahay namin, bahay nung tiya saling ko, bahay nung kuya ko, nung kapatid ng tatay ko, at ang bahay ng lolo Carpio ko. Mapayapa at masaya sa nayon kahit kami ay kakarampot na pamilya. Lahat kami nagtutulungan, kaya hindi ko talaga inaasahang aabot kami sa sitwasyon kung saan masusukat ang aming pagmamahal at pag-unawa sa bawat isa. Sa pagpasok ng taong ito, naging maayos ang pamumuhay nila Cesar. Sinalubong sila ng magandang ani sa kanilang sakahan ng mga mais at munggo, kaya na may pagkababa nila sa bayan, maraming bumili ng kanilang kopra. Tuwang-tuwa sila noon, gawa ng yung salaping nalikom nila, unang beses sila nitong nakahawak. Buong buhay ni Cesar, hindi pa siya nakakita ng isang bungkus na pera. Kaya nung naipon na yon ng kanyang ama, tuwang-tuwa naman siyang hawakan ito. Tay, marami na siguro tayong mabibili nito. Ayos, makakakain na naman tayo ng tutong na kanin. Nananawa na kasi ako sa maistay. Gusto ko, maiba naman. Bungad na wika ni Cesar
habang naglalakad sila pabalik sa kanilang tahanan. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Hindi tayong may malaking hati rito. Tanungin mo si Lolo Carpio mo kung sang-ayon siyang bumili tayo ng kanin. Kung hindi, baka sa susunod na ani na lang." Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang lumapit sa Lolo Carpio niya na kasalukuyan noong nananakbo. Pagsilay naman ito sa kanya, napangiti lang naman ito, sabay tango. Nang masipat naman yun ni Cesar, hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, dali-dali niyang pinuntahan ang kanyang ama para bumalik sila sa bayan. Nang mapag-alaman naman ito ang sinabi ng kanyang lolo, agad din naman yung sumunod, gawa ng maging ito man, gustong-gusto na ring makatikim ng kanin. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti namang napapansin ni Cesar ang tila bang swerteng palaging nakabuntot sa Lolo Carpio niya. Noong una, inakala niyang dala lang yon ang tanga nitong mutya, pero nang mapag-alaman niyang purong kabal at mutya ng pandepensa ang hawak nito, doon na siya unti-unting napaisip. Ang mas ikinagulat niya pa ay yung mapag-alaman niyang lahat ng mutsyang tanga ng lolo niya may kaugnayan sa kamalasan. Dahil sa ganoong pangyayari, tila bang naging palaisipan para sa kanya ang lahat. Kahit na sino naman sigurong antingero magugulat talaga. Gawa ng sa kabila ng sitwasyon ng matanda, nakakakuha pa yon ng matinding swerte. Ayon nga kay Cesar na, kadalasan sa mga taong nagtatanga ng medalyon kontra sa mga patalim at armas na gawa ng tao, nalulugmok sa utang at kamalasan dahilan para talikuran nila ang ganoong karunungan. Pero sa estado ng Lolo Carpio niya, kabaliktaran ang nangyayari. Sa kanilang lahat kasi na naninirahan sa nayon, tanging ito lang ang may pinakamagaan na buhay sa kanilang lahat. Kahit hindi yun magtrabaho, nakakakain at nakakakain ito, kaya na may naging kahina-hinala yun sa kanya. Dahil sa mga nalaman niya, isinumpa niya sa kanyang sarili na aalamin niya ang sikreto ng matanda. Nga pala, Pinuno, wala namang masamang pakay si Cesar sa lolo niya. Ang tanging gusto lang niyang mangyari, malaman kung bakit hindi yun saklaw ng bisa ng mga mutya. Pagkaraan pa ng ilang oras, nang makarating na sila sa kanilang tahanan, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang ama na tutungo siya sa bahay ng lolo niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumango lang naman yon, gawa ng wala din naman silang trabaho para sa araw na yon. Sa pagdating naman niya sa bahay ni Lolo Carpio, nasipat niya yung nakaupo sa harapan ng krus na may katabing pausok na nagmumula sa baon ng nyog na nilagyan nito ng uling at kamangyan. Tuwing hapon kasi, nakaugalian na ng matanda ang magrosaryo at mag-alay ng dasal para sa kanilang mga ninuno. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanya, sinenyasan naman siya nitong maghintay na matapos ito. Nang maunawaan naman yun ni Cesar, tahimik naman siyang nanatili sa sala ng bahay habang hinihintay na matapos ang matanda. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, nakita niya na yung naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Pag-upo naman ito sa kanyang tabi, agad naman yung napabuntong hininga habang nagwiwika sa kanya ng, "Paborito kong apo. Ano naman ang magandang hangin na nagdala sa iyo sa pamamahay ko?
Mukhang may nakapukaw na naman sa interes mo, Cesar. Maaari bang malaman kung ano yan? Pagkalahad naman ng matanda, agad naman yung yumupyup ng tabako habang naghihintay sa kanyang sagot. Dala naman ang pagkagulat niya sa sinabi nito. Ilang minuto rin siyang napatahimik hanggang sa magkaroon na siya ng lakas ng loob na magsalita. Lolo Carpio, tatapatin ko na ho kayo. Kaya ho ko nandito ay dahil sa mga napansin ko sa inyo. Hindi ho ba haring bakal ang orasyon na tangan ninyo? Bakit ho parang ang swerte-swerte ninyo? Yung mga taong alam ko nagtatangan ng ganyan, lahat sila malas sa buhay at sugal. Pero kayo ho, parang kabaliktaran. Seryosong sagot ni Cesar sa lolo niya. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatigil sa pananakbo na parabang napukaw niya ang damdamin nito sa pamamagitan ng mga katagang kanyang binitawan. Pagsilay naman sa kanya ng matanda, agad naman siya nitong sinenyasan na sumunod. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Walang pagdadalawang isip naman siyang sumama sa lolo niya hanggang sa marating na nga nila ang mismong silid nito. Akala niya isang pangkaraniwang higaan at silid ng matanda ang kanyang masisilayan. Pero pagbukas ni Lolo Carpio ng pinto, bumungad sa kanila ang isang lalaking may maputing buhok at mata. Wala rin yung mga kuko sa kamay. Tapos yung mga ngipin nito wala na. Butot balat na rin ang nilalang na yon, pero ramdam niya ang umaapaw na lakas nito sa katawan. Matapos naman niya itong masilayan, napansin na rin niya sa mga bisig at leeg nito ang makakapal na kadena na animoy ilang taon nang nakapulupot sa taong yon. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman siyang napaatras habang tinatanong yung lolo niya. Base kasi sa itsura ng nilalang na yon, nasisiguro niyang hindi yon isang pangkaraniwang tao. Siyempre, inaasahan na niya ito, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na wala sa ugali ng lolo niya ang magpahirap ng mga taong pangkaraniwan lang ang estado sa buhay. Nang masipat naman ng matanda ang kanyang ginawa, imbis na umalis na sila sa lugar na yon, napilitan niyong lumapit sa ikinadena nito upang maipakita sa kanya ang tunay nitong anyo. Pagkalansing naman ng mga bakal sa mga binti at kamay nito, bigla naman yung umalulong, sabay pakita ng gilagid nito na may mga pangil na dahan-dahang umuusli. Umitim din ang mga namumuti nitong mga mata at kalaunay tinubuan yon ng mga mapuputing sungay na animoy gawa sa buto nito. Matapos naman yung maipakita ng matanda, agad naman siya nitong inabisuhang lumabas. Pagbalik nila sa sala, nagsindiyo ng tabako, sabay wika sa kanya ng, "Yung nakita mo, Cesar, isang aswang. Pero hindi kagaya ng karamihang aswang. Espesyal yun. Anak yon ng gabunan na inialay sa engkanto. Alam mo kasi, karamihan sa lahi ng mga aswang, may mga ganoong uri sila ng sakripisyo. Kapalit ng pagbebenta nila sa wisyo ng pinakamamahal nila ay ang pag-usbong ng isang nilalang na magdadala sa kanila ng swerte at proteksyon. Sa salita ng mga antingero, tinatawag nila yung sagasapon. Sa madaling sabi, parang mutya ng bigas ng mga aswang. Yun nga lang, kalimitan sa mga mutya nilang may kaugnayan sa swerte, nakatanim sa isang sisidlang walang laman. Matapos naman yung mailahad ng lolo niya, napangiti na lamang yun sa kanya
habang inilalahad ang iilan pa sa mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayon dito, ang pagmamay-ari niyang sagasapon ang tumataboy sa mga ito. Ang isang lugar kasi na may ganoong uri ng nilalang, likas na para sa mga aswang na iwasan. Ngunit kapag natuntunyo ng mismong angka nito, paniguradong lulusubin sila nito nang walang tigil. Alam niyo kasi, kapag inatake ng isang aswang ang lugar na pinaninirahan ng sagasapon, parang nagdeklara na rin sila ng digmaan sa mismong lahi nito. Sa oras na mangyari ang ganoong bagay, ultimo ang mga gabunan ng mga ito, walang kapasidad na magpaliwanag sa angka ng sagasapon na kanilang ginambala. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon nalaman ni Cesar kung gaano kahalaga ang mga ganoong uri ng nilalang. Nalaman niya rin kung gaano yun kamakapangyarihan at yung mga kaakibat na panganib sa pag-aalaga nito. Ayon sa lolo niya, pihikan ang mga nilalang na yon, kaya kinakailangan itong pagbuhusan ng atensyon. Malaking lamang din na hindi yun kumakain ng tao, kaya na may hindi ito gaanong inaalala ng lolo niyang si Carpio. Matapos naman itong mailahad ng matanda, dali-dali naman yung tumungo sa labas ng kanyang pamamahay. Habang nag-aayos siya ng kanyang halaman, patuloy lang naman sila sa pag-uusap hanggang sa dumating ang puntong nalaman na niya ang mga bagay na matagal nang naging palaisipan para sa kanya. Magmula noong nakilala niya ang mga uri ng mga sagasapon, naging madalas na rin ang kanyang pagbisita sa pamamahay ng matanda. Bukod kasi sa humahanga siya sa mga kakayahan nito, nagkaroon din siya ng mas malalim na interes ukol sa nilalang na yon. Sa paglipas pa ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi pag-aralan ang bawat kilos nito. Nalaman ni Cesar na takot ang mga sagasapon sa liwanag, kaya umaga man o gabi, nakasarado ang silid nito. Karne ng manok lang din ang palagi nitong kinakain, gawa ng ayon sa lolo niya, yon ang mga pagkain ng demonyo. Ayon pa sa kanya na, habang patagal ng patagal niyang nakikita ang nilalang na yan, maraming kakaibang bagay siyang napapansin. Ayon sa kanya, parang walang pakiramdam ang mga ito. Halos kumikilos lang din ang mga nilalang na yon kapag kumakain lang. Pero sa oras na tapos na ito, mananatili yung nakaupo sa lugar kung saan siya nakatali. Napag-alaman din niyang hindi yun nagsasalita, gawa ng wala itong sariling espiritu. Kumbaga, buhay ang katawan nito pero yung espiritong naninirahan dito, hindi pagmamay-ari ng totoo nitong katawan. Ilang buwan pa ang lumipas, nakasama ni Cesar ang nilalang, buhat sa pahintulot ng matanda. Kahit madalas silang nagkikita ng nilalang, hindi naman yung gaanong nababahala, gawa ng selyado ang lahat ng abilidad nito. Akala noon ni Cesar mananatiling malakas ang selyong inilapat dito ng matanda, pero lingid sa kanyang kaalaman na sa bawat taon na dumaraan, unti-unti din yung rumurupok. Isang gabi, habang nagpapahinga na sila ng kanyang pamilya, bigla naman silang nagimbal nang marinig nila yung sigaw nung lolo niya. Dala naman ng matinding pag-aalala, nagmamadali naman silang pinuntahan ito hanggang sa tuluyan na nga nilang mabuksan ang mismong pintuan ng bahay ng matanda. Pagsilay naman nila sa loob, medyo nahirapan naman silang makaaninag sa kadahilanang nakapatay ang lahat ng gaserang naroon.
Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang papasukin na yon ng kanyang ama, laking gulat na lamang nila nang may marinig silang isang malakas na hagikgik na dahan-dahang lumalapit. Kasabay ng pagpaparamdam ng nilalang na yon ay ang pagpapalaganap nito ng napakabigat na presensya na siya namang mabilis na bumalot sa kanilang katawan. Matapos naman yung maramdaman ng kanyang ama, agad naman sila nitong pinaatras sa bahay na yon habang mariin sila nitong inaabisuhan na maghanda. Pagkalahad naman ito ng utos, laking gulat na lamang ni Cesar nang biglang tumilapon ito dahil sa natanggap nitong isang malakas na pagsipa sa ulo. Paghandusay naman ng kanyang ama sa lupa, dali-dali naman nila yung pinuntahan para tingnan ang kasalukuyan nitong kalagayan. Nang mapagtanto naman niyang nagtamulang ito ng bukol sa ulo, marahan naman nila yung pinatayo habang nag-aalala siyang tinatanong ito ng, "Tay, ayos ka lang ba? Ano pa ang masakit sa'yo? Magsalita ka, Tay!" Nang marinig naman yon ng kanyang ama, imbis na sumagot yon sa kanyang mga tanong, nagpumilit itong itaas ang kanyang kaliwang kamay na para bang may tinuturo yung bagay sa labas ng bahay ni Tandang Carpio. Pagsilay naman ni Cesar sa lugar na yon, doon bumungad sa kanya ang isang binatilyong kulay itim ang mata. Yung mga tanikala nitong nakadugtong sa kanyang bisig at leeg, hindi na rin niya nakita, kaya abot langit naman noon ang nararamdaman niyang pagkabahala. Alam ni Cesar na hindi biro ang sitwasyong kanilang kinakaharap, kaya na may mariin niyang inabisuhan ng kanyang nakatatandang kapatid at tiyahin na huwag magpadalos-dalos sa mga bagay na gagawin nito. Ani pa niya na, hindi pangkaraniwan ang nilalang na yon, kaya hanggat maaari, mag-ingat sila sa pagkompronta. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinakinggan ng tiya saling niya at nung asawa nito. Kampante kasi yon sa kanilang mga karga, kaya bilang paghihigante sa nakita nilang bangkay ni Tandang Carpio, napilitan silang sugurin ito gamit-gamit ang kanilang mga armas. Pagsilay naman ng sagasapon sa kanilang ginawa, umangil naman yon ng napakalakas at kasabay nito ang pag-uuslian ng mga lagari nitong ngipin. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman itong sinalubong ang tiyahin niya. Sa kasagsaga ng pagbubuno ng tatlo, kitang-kita niya na kahit pinagtutulungan niyo ng mag-asawa, nanatili pa ring lamang ang nilalang. Pagsilay naman doon ng kanyang kapatid at ama, dali-dali naman yung tumulong, dahilan para unti-unting mapaatras ang nilalang. Kalahating oras pa ang lumipas. Tadtad na yon ng taga sa iba't ibang katawan, pero hindi pa rin yun gaanong nanghihina. Yung tiyahin niya, laylay na ang kaliwang kamay at marami na itong tinamong saksak sa may bandang tiyan, pero nanatili pa rin yung nakatayo. Ilang beses na rin niya itong inabisuhan na umatras na para magamot, subalit mariin itong tinutulan ng kanyang nais. Ayon sa tila saling niya, hindi yun aatras hanggat hindi nito nakikitang patay ang nilalang na yon. Dagdag pa nito na, walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanyang lolo, kaya tanging kamatayan lamang ang makakapagbigay ng katahimikan sa kanyang puso. Mariin din itong inilahad na sa labanang yon tinayanan niya ang lahat. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, agad naman siya nitong inabisuhan na bumalik na muna sa bahay nila. May ipapakuha kasi yung armas sa kanya, kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagtakbo naman ni Cesar pabalik sa kanilang bahay, pilit naman niyang iniiwasang tumingin sa kinaroroonan ng mga ito.
Kaya niya yun ginawa ay dahil sa takot na takot siyang makita ang kanyang mga mahal sa buhay na unti-unting ginagapi ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa loob ng bahay nila, nadatna naman niya ang kanyang ina na hawak-hawak ang mahabang talibong ng tatay niya. Pagkakuha naman niya rito, agad naman niyang tinahak ang daan pabalik, pero hindi pa man siya nakakalapit, napansin niyang may dalawa ng kasama yung nilalang na yon. Ang tiyahin naman niya nakahandusay na sa lupa at pawang hindi na rin humihinga. Yung asawa naman ito, kahit nanlulumo na yung muka, nagpatuloy pa rin sa pakikipaglaban kasama nung kanyang ama at kapatid. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos napilitan na rin siyang makipagbuno. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nanatili pa ring dehado ang kanilang grupo. Nang mapagtanto naman yon ng kanilang padre de pamilya, agad naman yung napasilay sa kanyang kapatid, sabay wika dito ng, "Ikaw na ang bahala sa nanay mo at sa mga kapatid mo. Mangako ka na kahit may asawa ka na, poprotektahan mo sila." Nang marinig naman yon ng kanyang kuya, tumangulang naman ito kahit labag sa loob nitong sumang-ayon. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, ngumiti lang naman ito habang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Bago pa man ito makuha ang hawak niyang talibong, bahagya naman siya nitong niyakap, sabay bulong sa kanya ng, "Hindi ako mawawala. Mananatili ako sa iyong puso, anak. Magpakatatag ka. Pagsubok lamang ito ng Panginoon para sa ating lahat." Matapos naman itong bitawan ang mga katagang yon, agad naman itong itinarak sa lupa ang nahugot nitong talibong. Pagliwanag naman ng mga simbolong nakaukit dito, doon nila nasilayan ang mga nilalang na nagsiahon mula sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahan yung nagkaroon ng wangis at sa isang kisap mata, bumungad sa kanila ang 9 na engkantado na nahahanay sa iba't ibang lahi. Pagsilay naman ni Cesar sa mga nilalang na yon, doon niya napagtanto, ginamit ng kanyang ama ang ipinagbabawal na aral ng kanilang pamilya. Ayon sa kanya, na sa oras na tinawag nila ang mga nilalang na yon, hindi na nila maaari pang matakasan ang tiyak na kamatayan. Ang ipinapakain kasi nila sa mga nilalang na yon ay yung sariling esensya ng kanilang mga kaluluwa. Hindi naman kasi ito basta-bastang susunod sa kanila kung hamak na utos lamang ang kanilang bibitawan. Matapos naman itong gawin ng tatay niya, dali-dali naman itong hinugot ang kanyang talibong. Pagturo naman ito sa mga nilalang, walang patid naman yung sinugod ng mga engkantado. Dahil dito, buong puwersa naman yung sinalag ng mga nilalang, pero sa kasamaang palad hindi nila kinaya ang dami ng bilang ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na ring mapaslang ng mga engkantado ang ginawang wangis ng sagasapon para tumulong sa kanya. Dahil sa kawalan nito ng depensa, unti-unti na rin yung nasukol ng tinawag ng kanyang ama na siyang naging sanhi upang tuluyan yung bawian ng buhay. Yung 9 na armas ng mga engkantado tumarak sa iba't ibang parte ng katawan nito. Hindi pa doon nakontento ang kanyang ama. Tinaga niya yun sa ulo upang masiguro ang kamatayan nito. Matapos ang mga pangyayari, bigla naman yung napaluhod sa lupa habang naghahabol ng hininga. Pagsilay naman ni Cesar na mawawalan na yon ng malay, hindi na siya nakapagtimpi pang yon ay lapitan. Paglapit naman niya sa kanyang ama, tumambad sa kanya ang katawan ng nilalang
na dahan-dahang naaagnas hanggang sa maging kalansay na lang ito. Sa pagbaling naman niya ng paningin niya sa kanyang ama, tama lang namang ngumiti yun sa kanya bago yun tuluyang mamaalam. Alam niyo, pinuno, ang tagpong yun sa buhay ni Cesar ang pinakamasakit sa lahat. Bilang isang anak na malapit sa kanyang ama, hindi niya maisip kung papaano niya malalagpasan ang pagsubok na yon. Lahat din ng sisibuhat sa mga nangyari, kanya nang inako. Halos magdadalawang taon din siyang nasiraan ng bait at sa tulong ng kanyang mga kapatid, napaghilom niya ang sugat na tumatak sa kanyang puso. Nga pala, magmula noong nangyari ang insidente, hindi na rin sila nagtagal pa sa bundok na yon. Alam kasi nilang darating ang angka ng sagasapon, kaya sa lalong madaling panahon, lumipat sila ng lugar. Awa naman ng Diyos, hindi na sila natuntun pa nito. 3 manang nawala sa kanila. Unti-unti naman nila yung tinanggap. Sa mga unang buwan at taon, syempre nagdurusa pa rin sila. Pero sa paglipas pa ng mga araw na wala na ang mga ito, unti-unti na rin nilang natanggap ang mga nangyari. Pero sa lahat ng naging karanasan ni Cesar, ang talagang hindi niya pinakanakalimutan sa lahat ay noong minsan niyang masilayan ang isang uri ng sagasapon na alagang aswang ni Lolo Carpio. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang gamit na orasyon ni Lolo Carpio rito hindi ko alam kung ito talaga yung buong dasal ng Haring Bakal ba yung binanggit niya. Pero hindi ko masasabi na yung mga dasal na yun malas at mabigat sa buhay. Well, sabihin na natin na mga panggera yun. Pero sa talino ng grupo na to, tong Haring Bakal, nabasag na nila yung ganong klaseng paniniwala. Kasi meron na silang pangontrang aral na yun nga, babasag dun sa kamalasan o kung ano man yung binabanggit dito ni Cesar tungkol dun sa aral o tanga nila. So dito sa kaso nito, yung Lolo Carpio niya, nag-alaga ng aswang, yun nga yung sagasapon. Yung ko lang narinig to Pero ang sabi nila, anak ng gabunan na iaalay sa engkanto. So paano kaya nakuha to ni Lolo Carpio, no? Siguro dahil sa lakas nga ng karga niya, kasi nga puro panggera 'Di ba? Siguro binigay lang rin sa kanya ng kaibigan niyang engkanto para yun nga, pangontra dun sa malas na ibinibigay ng karga niya. Napakaganda sana nito kung meron tayong backstory tungkol kay Lolo Carpio. Tas kung paano niya tinangan lahat yun. 'Di ba? Pero ewan ko kung papadala pa to ni Cesar. Boy pa ba to si Cesar? Parang siya nga yata yung nagsenito o kakilala niya o kamag-anak niya. O baka anak niya na rin to. Oh well, para sa akin overall, ang ganda ng kwento na to. Kulang lang tayo siguro sa backstory para mas lalo tayong maliwanagan sa mga tanong natin. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.